Kanina ipinakita po ng ating chairperson na si Amelia Leal wala pong birth certificate. No? Si Angelito Go wala ring birth certificate. So sa mata po ng gobyerno, hindi ho sila pinanganak ho dito. At gusto ko rin itanong yan kay attorney sa LRA, Attorney Ronnie Tababa, ng PSA pala, sorry, PSA. Ang name ng PSA. Yung representative sa PSA, si Attorney Attorney Ambatali, Sen. Sherwin. Attorney Eliezer. Tama po ba? So, sa mata ng gobyerno, walang pinanganak na Angelito Go at Amelia Leal dito sa ating bansa. Tama po. Tama po. Wala hong pinanganak. Tama po, Senator. Okay, so yung kanyang claim, storya lang. Maaari po. Pero maaari din po na hindi nakapagparehistro yung... May posibilidad po na hindi nakapagparehistro lang po yung mga magulang po ni Mayor o pwede pong mangyari yun. Pero sa ngayon? Pero sa ngayon, maaari din po at mataas din po ang posibilidad na hindi existing yung mga taong ito. So hindi existing. Nag-exist lang siya sa kwento ng kanyang ama. Yes po. For now, di ba? Okay. Yes, Senator. Gusto ko ma-establish ho yun. At doon po sa birth certificate, pakita ho natin, nalabas ho kanina ito ng ating good chairperson, Senator Risa, na doon sa birth certificate, nakasulat doon, kasal yung kanyang ama at ina. Tama? Pero, ang PSA, at tatanong ko ulit si Atty. Eliezer, nag-issue ho kayo ng certificate na walang marriage certificate si Angelito Go at Amelia Leal. Tama? Tama po, Mr. Chair. So, sa mata ng batas, hindi ho sila kasal. Apo. No? So, malaking posibilidad rin na itong birth certificate, mali po yung nakalagay dyan. O Tama. hindi ho tama ang nakalagay dyan. Tama? Tama po. Alright. Sige. Sa pag-a-apply po sa PSA to ulit, no? Ito po ay late registration. Tama? At nag-apply siya last time na-mention 17 years old. Pero nung tinignan ko late in dates, 19 years old na siya nung nag-apply ng late registration. Tama ho sa PSA? Attorney Eliezer? Tama po. Okay. And sa pag-a-apply ng late registration, may mga requirements. Correct? Tama po, Mr. At may mga salaysay na ibinibigay yung applicant. No? Tama po. So ito po, ang nag-apply dito, tatay niya. Tama po. Hindi po si Mayora. Opo, opo, Mr. Chair. Sa proseso nyo ba? Okay. So mayroong application at itong mga information na nakasulat ho dyan, lahat yan ay base sa information na ibinibigay ng tatay niya. Opo. Dito sa dokumento, Ito po, Honorable Senator, ang informant or ang nagparehistro dito ay yung tatay niya. Correct. So siya po yung naglalahad ng mga impormasyon tungkol doon sa ipinanganak na anak niya. So sinabi ng tatay niya, Filipino siya? Yeah. Tama? Tama. Sinabi ng tatay niya, kasal siya? Tama. Tama? At yun muna ang dalawa. Nasabi kanina ni Mayor Guo, hindi Filipino tatay niya. Nakasulat base sa salaysay ng tatay niya, doon sa birth certificate nakasulat Filipino siya. So, hindi magtugma to. At doon sa incorporation papers, pakita namin incorporation papers, consistent, na Chinese ang nationality ng tatay niya. Papakita namin yung incorporation papers. Sige, habang ipapakita na lang yan. So, ang ibig sabihin, yung salaysay ng tatay niya, hindi totoo. Mataas po ang posibilidad na hindi totoo yung salaysay niya nung nagrehistro po ng birth certificate. Nagsinungaling siya na Pinoy siya. Nagsinungaling siya na Filipino siya. Tama po. Tama? Posible po yun. Posible yun. Nagsinungaling siya na kasal siya kay Amelia. Opo. Tama? Posible po. So itong
itong birth certificate na ito, pwede ba nating sabihin defective or invalid? Mali-mali information eh. Maaari rin po nating pag-isipan po na marami pong irregularidad dito sa birth certificate na to.